Mga kabayan, tila lumiliit na ang mundong ginagalawan nitong si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Ito ay sa kabila ng kaliwat ka ng ebidensya na nakakalap at nadidiscover ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na magpapatunay at magdidiin kay Goo na malaki ang kanyang kaugnayan sa dalawang puguhab na ni-raid sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Maliban sa iba't iba at mali-maling sagot niya sa tanong ng mga senador noong nakaraang pagdinig sa Senado, lumalabas na malaking pagsisinungaling ng alkalde para mapagtakpan ang kanyang hindi maitatagong koneksyon sa Pogo Operation dyan po sa Bamban Tarlac at maging sa Pogo Hub dyan naman po sa Porac, Pampanga. Ito pong lahat ng mga kumpanya ay magkakasama kayo ni Sheila Guo at CMN Guo. Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Nakaraan po na Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayoko po madamay pa po ang ibang tao. Kapatid niyo po ba sina CMN Guo at saka Sheila Guo? Hindi po. Ang pagkakalam ko po, sa nanay ko po ako lang po mag-isa po, Your Honor. Sabi niyo sa akin, hindi niyo sigurado kung kamag-anak niyo sila. Yan pa rin ba ang sinasabi niyo sa amin? After po ng Senate hearing po, Your Honor, nag-confirm po ako sa tatay ko, kapatid ko daw po sila. Sa kabila ng mga pagtanggi at pahayag ni Mayor Goo na wala siyang alam at wala siyang matandaan, hindi naman maikakaila na laging kasama ang kanyang pangalan sa mga dokumento na kung saan ay pirmado pa niya na isa siya sa mga nagmamay-ari ng mga kumpanya na kanyang itinatanggi. First of all, ano po yung official position ninyo dati sa Hongsheng? Your Honor, wala po akong any position po sa Hongsheng po. Merong koneksyon di umano ang kasalukuyang alkalde ng Bamban, si Mayor Guo. She was the one who applied for the letter of no objection doon sa sangguniang bayan ng Bamban for Ken Hongsheng. Tumayo po kayong representante ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Kayo po yung nag-apply para sa LONO, letter of no objection. Kung matatandaan, paulit-ulit na sinasabi ni Mayor Goo na isa lang siyang simpleng mamamayan na lumaki sa farm kasama ang mga katulong at trabahador. Pero sa patuloy na ginagawang pagsisiyasat ng Senado, lumalabas na nagmamay-ari siya ng mga mamahaling luxury car, nagmamay-ari ng mga malalaking lupain at iba't ibang negosyo. Bukod dyan ay na-discover din na umabot ng daan-daang milyong piso ang kanyang salin. Ma'am, di pa ako ganun ka-powerful. Ako po ay isang simpleng mamamayan. The McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo. Nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. Active pa po ang registration ng chopper niyo na nasa pangalan niyo. Can you confirm that these assets are yours? Yan po, mga lupa, mga buildings, mga sasakyan. Hindi po masyado clear po sa akin. Pinipilit nyo na simpleng tao lang kayo, pero ang laman ng salin nyo, daan-daang milyong piso. Dahil dito komento ng ating mga kababayan na wala na talagang lusot itong si Mayor Goo para pasinungalingan niya ang mga akusasyon na kinasasangkutan niya dahil sa napakarami ng mga ebidensya kung saan ay malaki ang kanyang kaugnayan sa iba't ibang kaso ng katiwalian. Maging ang kanyang abogado na si Stephen David ay tila nauubusan na rin ang script para sa kanyang kliyente. Sa isang panayam, tila nagkukumahog na si attorney kung paano niya maipagtatanggol ang kanyang kliyente dahil sa sandamakmak na kasong kinakaharap nito. Maliban dyan ay ang matibay na mga ebidensyang magdidiin sa kanyang kliyente. Matanong ko lang po kayo diretsahan, paano ho namin tatanggapin ang sinasabi po ninyo na ang inyong kliyente hindi nagsisinungaling sa dami ng kanyang inconsistency sa mga simpleng tanong sa kanya? Kahit naman sino siguro humarap sa mga ganitong mga batikang senador, hindi abusing ka. So ang sabi ko sa kanya, pag sumagot ka, sigurado sa alam mo ha, kasi perjury ang aabuti mo, under oath ka. Attorney, wala tayong question sa nervyos, no? Sa pressure, tense na tense ka, pero sa ating pong mga pangkaraniwang pong mga mamamayan, simple ho lang naman ang tanong At yung sagot, hindi mo na kinakailangan pag-isipan o balikan kung totoo yung sagot. Si Nancy Gamo ang lumakad sa mga papeles ng Pogo. Tao ito ni Mayor.
Nung simpleng tanong lang sa kanya, ito ba'y kilala mo? Hindi ang kanyang sagot. Paano kami maniniwala ka, Mayor, doon? Samantala, hindi lang mga congressman kundi dumarami na rin ang mga senador na kinakalampag ang pananahimik ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magsalita at umaksyon na para tuluyang ipahinto at ipagbawal sa buong bansa ang operasyon ng Pogo dahil sa perwisyo na idinudulot nito at lumalalang sindikato na posibleng hindi na rin natin mapigilan pa sa darating na mga panahon. Ang ating mga lokal na pamahalaan dapat maging alerto at mapagmasid sa mga Pogo. Itong nangyari sa Porac, nakakatakot at nakaka-alarma dahil ang laking operasyon, 1,000 dayuhan ang nagtatrabaho doon pero hindi alam ng lokal na pamahalaan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nadiskubre ang umano'y uniforme ng sundalo ng China sa Philippine Offshore Gaming Operator Firm diyan sa Porac, Pampanga na ni-raid ng mga otoridad. Sa isa sa mga nasamsamngas na digital camouflage uniform ay may botones na may nakalagay na inisyal na PLA na pinaghihinala ang otoridad na maaaring tumutukoy sa People's Liberation Army na isang armadong organisasyon ng Chinese Communist Party at ang pangunahing puwersang militar ng People's Republic of China. Kaugnay nito, iimbestigahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kung mayroong Chinese military personnel sa bansa na posibleng nagpapanggap bilang mga empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operator Firm. Samantala, itinanggi naman ni Porac Mayor Jaime Capil ang akusasyon na siya ay protektor ng ilegal na operasyon ng Pogo Hub sa kanilang bayan. Kinukundina din nito ang mga karumal-dumal na gawain at iginigiit na hindi niya papayagan ito sa kanilang bayan habang siya ang nakaupong alkalde. Itinanggi rin ni alkalde na pag-aari niya ang lupa kung saan nakatayo ang naturang establishmento ng Pogo at tinawag ding itong fake news. Dagdag pa ni Capil na ang compound ay nakakuha ng building permits para yan sa mga pagtatayo nito, ngunit pinagbawalan ang municipal government na pumasok sa kanilang Pogo compound para sa inspeksyon noong Mayo 3. Una nang nakumpiska sa ilang araw na paggalugad ng mga otoridad sa Pogo Hub ang daang-daang cellphone at mga computer sa Lucky South 99 compound at nasamsam din ang nasa 600,000 pesos na cash at inihilalang mga illegal na droga at mga alahas. Yung biological mother ko po ay kasambahay po ng tatay ko po. Ako po lumaki po ako sa farm. Your parents are listed nga as married. Meron pang date of marriage, no? Yung October 14, ito, 1982. Paano mangyayaring kasal sila kung sabi mo, ang birth mother mo ay yung kasambahay sa bahay ng tatay at nanay mo? Your Honor, as much as possible, ayaw ko na pong sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Sino naman yung Jiang Zhong po? Yan po yung Chinese name po ng tatay ko po. Ano po yung Filipino name ng ama nyo? Angelito Go po. Angelito, okay. Nasabi kanina ni Mayor Guo, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat doon sa birth certificate, nakasulat Filipino siya. So hindi magtugma to. At doon sa incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. So ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Kapatid nyo po ba sina Seymen Go at saka Sheila Go? Hindi po. Ang pagkakaalam ko po, sa nanay ko po, ako lang po mag-isa po, Your Honor. Sabi nyo sa akin, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Yan pa rin ba ang sinasabi nyo sa amin? After po ng Senate hearing po, Your Honor, nag-confirm po ako sa tatay ko, kapatid ko daw po sila. Ito pong lahat ng mga kumpanya ay magkakasama kayo ni Sheila Guo at Seymen Guo. Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check?
Nakaraan po na Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. First of all, ano po yung official position ninyo dati sa Hongsheng? Your Honor, wala po akong any position po sa Hongsheng po. Merong koneksyon di umano ang kasalukuyang alkalde ng Bamban, si Mayor Guo. She was the one who applied for the letter of no objection doon sa sangguniang bayan ng Bamban for Ken Hongsheng. Tumayo po kayong representante ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Kayo po yung nag-apply para sa LONO, letter of no objection. Ma'am, di pa ako ganun ka-powerful. Ako po ay isang simpleng mamamayan. The McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo. Nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. Active pa po ang registration ng chopper nyo na nasa pangalan nyo. Can you confirm that these assets are yours? Yan po, mga lupa, mga buildings, mga sasakyan. Hindi po masyado clear po sa akin. Pinipilit nyo na simpleng tao lang kayo, pero ang laman ng SALN nyo, daan-daang milyong piso. At ito na nanggaling na ito sa sarili nating intelligence officers. Dito, haka-haka namin, hindi ito sariling investigation namin. Ito galing na ito sa mga professional investigators and intelligence practitioners natin. Patagal ng patagal, palala ng palala. Kaka-read lang ng Banban Pogo early part of this year. Wala pang 6 na buwan, meron na naman sa Porac. So, wala silang takot eh. Kahit alam nilang yung raid nangyayari, tuloy yung ligaya nila eh. Yan ang magpapakita kung anong mga klaseng tao ang nasa Pilipinas, nasa bansa natin, na hindi kinakatakutin ng otoridad. Kahit na nag-raid na sa Banban, which is not so far from Porac, tuloy pa rin yung operation sa Porac. Mas malala pa yun sa Porac dahil meron yung prostitution at talagang human trafficking. Dinadala yung mga kababaihan galing sa ibang bansa. So, ganyang klaseng criminal syndicates ang nandito sa ating bansa. Ugnay pa rin sa usapin ng Pogo, nakiisa na rin itong si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa mga nananawagan na tuluyan ng ipagbawal ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa Pilipinas. Ayon kay Congressman Barbers na siyang chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, seryosong banta ang naturang establishmento sa kinasasangkutan ng mga illegal activities. Sinabi ng kongresista na 2017 na magbigay siya ng mensahe laban sa Pogo at hanggang sa ngayon walang nabago at sa halip lumala pa ang mga krimen dahil sa patuloy na mga operasyon ng mga ito. Ayon sa kongresista, kung may kinikita man ang gobyerno sa buwis, hindi ito sapat sa mga perwisyo na ibinibigay o idinudulot ng operasyon nito sa ating bansa. Maliwanagan niya na ang Pogo ay front lamang ng mga sindikatong kriminal ng China, money laundering, cyber hacking, prostitution at iba pa. Ang nakakatakot aniya kapag ginamit ang pera ng Pogo sa narcopolitics, mas malaking problema daw ang kakaharapin ng Pilipinas. Inamon din itong si Congressman Barbers ang mga matitinong miyembro ng Filipino-Chinese community sa bansa na kundinahin ang mga iligal na ginagawa ng Pogo na nakakasira din sa kanilang hanay o sa kanilang imahe. Samantala dahil sa iba't ibang krimen, wala nang dahilan para panatilihin pa sa bansa ang operasyon ng Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators. Ito naman ang binigyang diin itong si Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez at panawagan na tuluyan ng ipagbawal ang Pogo dito sa Pilipinas. Ginawa ng mababatas ang apela sa pinakabagong insidente nang matuklasan nga ang illegal activities dyan sa may Bamban Tarlac at sa may Porac, Pampanga kung saan sinalakay ng mga otoridad ng mga Pogo Hub na nag-eempleyo ng daan-daang mga Chinese at mga Vietnamese na biktima raw ng sindikato ng human smuggling. Giit ng mababatas, patunay ito na ang Pogo ay front ng illegal activities gaya huyan ng money laundering, illegal immigration at employment, prostitution, extortion, kasama na dyan ang kidnapping. Bukod sa Resolution number 1197 nitong si Congressman Rodriguez na sa House Bill 5082 rin nitong si Manila Representative Bienvenido Abanta Jr. ang panukala na ipagbawal na ang Pogo dito sa Pilipinas. Ang ating mga lokal na pamahalaan dapat maging alerto at mapagmasid sa mga Pogo. Itong nangyari sa Porac, nakakatakot at nakaka-alarma dahil
ang laking operasyon, 1,000 dayuhan ang nagtatrabaho doon, pero hindi alam ng lokal na pamalaan. Kaya sa ating mga lokal na pamalaan na merong pogo sa kanila, dahil alam naman nila, mayor ka, alam mo dapat merong kang pogo, dapat mapagmasid sila at maging alerto kung ano yung nangyayari doon. Dahil madalas kasing naririnig namin ngayon sa mga local chief executives, hindi nila alam o wala silang nalalaman. At nagiging convenient excuse na ito para sa maraming mga local chief executives. Ang mas maganda nga, gumawa na sila ng ordinansa. Kagaya dito sa amin sa Valenzuela, meron kaming ordinansa na ibanda yung pogo dahil nga sa mga krimen na nangyayari at nakaka-alarma at nakakatakot. Hindi, kung yun lang ang link mo, hindi mo pwede i-conclude na ikaw may-ari ng pogo. Ito paliwanagan natin. Yung lupa na yan, previously pag-aari yan ni Mayor Alice. Yes. Di ba? Ngayon, dumating ang mga investor niya, si ZG1, yung buwang Z dyan. Yung lupa, natural, mag-start sila mag-commence sila ng construction. And nag-apply sila ng electrical connection. Nakapangalan pa kay Mayor Alice yung lupa. So, yung ownership, so siya talaga ang ilalagay mo na applicant ng kuryente, electrical connection. Because of that, kaya lumalabas ngayon yung building na nakapangalan sa kanya doon sa lupa, sa mga construction na yan. Kasi ang pogo dyan, 3 floors lang yan ilang building siya, hindi ako nagkakamali, nasa mahigit 40 structures yung nandyan. Pero yung 3 floors lang ang pogo dyan. So ngayon, ako nga nabili ako noon na isang maliit na kondo para makaano hanggang ngayon yung kuryente nakapangalan pa rin doon sa dating may-ari, hindi ko pa pinapalipat pa rin. Opo, sige po. So attorney, that's that's well said sa part ho ninyo dito sa usapin po ng electric bill. Matanong ko lang po kayo diretsahan. Paano ho namin tatanggapin ang sinasabi po ninyo na ang inyong kliyente hindi nagsisinungaling sa dami ng kanyang inconsistency sa mga simpleng tanong sa kanya? Actually, Boss Ed, hindi naman inconsistency Kasi at that time, first, remember kung saan nanggagaling si Mayor Alice. First time niyang humarap sa ganito ka-formal na investigasyon. So, kahit naman sino siguro humarap sa mga ganito mga batikang senador, ninervyusin ka. So, ang sabi ko sa kanya, pag sumagot ka, sigurado sa alam mo kasi perjury ang aabuti mo, under oath ka. So, ang nangyayari sa kanya, pag hindi siya sure, isabi niya, babalikan ko po kayo, i-check ko po kayo. Kasi gusto niya, sigurado yung sagot niya. Attorney, wala tayong question sa nervyos, no? Sa pressure, tense na tense ka, pero sa ating pong mga pangkaraniwang pong mga mamamayan, simple ho lang naman ang tanong At yung sagot, hindi mo na kinakailangan pag-isipan o balikan kung totoo yung sagot. Halimbawa, ito po, maganda itong si Nancy Gamo na ngayon po nagpapa-interview sa ilang mga media. Si Nancy Gamo ang lumakad sa mga papeles ng Pogo. Tao ito ni Mayor. Nung simpleng tanong lang sa kanya, ito ba'y kilala mo? Hindi ang kanyang sagot. Paano kami maniniwala ka, Mayor, doon? Ako rin naman nangyayari sa akin yan. Minsan kilala mo yung tao, matagal mo na kasama, 1 taon mo hindi nakita. O minsan, alam mo, kilala mo yun, pero minsan, sino ba yung tao na yan tsaka yung pangalan na yun? Iko-connect mo muna, matagal pa. Minsan, kinukumusta ka ni ganito. Sasabihin ko, teka, sino ba yun? Pero kilala mo yun, nakakaya naman sabihin, hindi mo kilala. Ayaw ko pakiregards na lang. Minsan nangyayari sa atin. Siguro po, attorney, nangyayari sa atin yan minsan. Yung mga acquaintance mo noon, kinukumusta ka, hindi mo na pero yung mismong tao mo na lumalakad sa mga papeles ng Pogo, alam nga naman di mo maalala, attorney. Hindi, nung alala naman niya, sinabi naman niya. Kinorek na. Opo, okay, sige. Itong kanyang, nung una po, siya lang mag-isa ang anak. Opo, at siya po na nga ay anak daw po sa, alam nyo na. Oo, pero lumabas naman po pala, may mga kapatid daw ho naman siya na hindi naman daw niya kilala. So, yun ho mga ganung bagay.
dahil din po sa nervyos, dahil din po sa dahil daw po sa nakalimutan niya. Paano ho namin tatanggapin yun? Hindi niya sinabing nakalimutan niya, hindi niya sinabing ganito yan. Kasi nandun naman ako sa buong session na yon. Oo. Nung tinanong siya ni Senator Risa, yung isa, yung lalaki, si Men yata yun, si Men, sinabi niya kapatid niya, half-brother. Half-brother sa tatay. Yung isa, kilala niya, pero hindi niya alam kung kapatid niya o kasi ang tatay niya, maraming babae. Maraming babae. Tsaka may mga anak pa sa China. May kinakasama siya. At saka hindi naman niya talaga nakasama yung tatay niya. So, hindi niya kilala talaga kung kapatid niya. Although, may idea siya na kapatid niya yan. Pero, to be sure, sabi ko nga, sigurado yung may mga sagot mo. Kasi under oath ka. Kaya ang sabi niya, i-verify niya sa tatay niya. Hindi niya sinabi, hindi niya i-verify pa niya sa tatay. Kaya during the next hearing, sinabi niya, kapatid pala niya yun sa tatay niya. Although kilala niya, kasama niya yan. Opo. Pero para malaman niya kung kapatid niya. Attorney. Oo. Hindi mo alam na kapatid mo, pero kasama mo sa mga biyahe sa abroad. Ilang beses yun. Attorney naman, paano naman kami maniniwala? At nung kami nagmamasid rito, kaya ang impresyon ng iba nga, parang, di ho ba, parang nababaliktad, yung sitwasyon, kumbaga attorney, na yung burden of proof ngayon napapunta sa inyong kliyente kasi nga, paano mo naman hindi na alam na mga kapatid mo ito, ilang beses na kayo nagsasama sa mga biyahe, kasama pa ang tatay ninyo. Hindi niya sinabi, hindi niya alam. Ang sinabi niya, i-verify niya to be sure ang answer niya. Kasi nga, under oath ka, mamaya, kasi di ba sinasabi niya, leal. Anak ba ng nanay niya to? Paano niya malala? Hindi naman yung anak ng nanay niya yun. Kasi gano'n ang dun eh. Pero, nung nalaman niya, anak lang ng tatay niya yun. Ang tanong kasi, anak din, dalawa silang anak ng nanay at tatay. Alam niya, buong buhay niya, mag-isa siyang anak ng nanay niya. Opo. Sige po, ang amin lang po ay pakiusap po ito, request. Pero kung hindi po siya papayag, we will respect that, attorney.